Puno lang yung ano eh, sealant eh. Pag yung didos na, di na kaya. Kaya niya pagka ano, maraming ikot. Kasi yung ano yun, yung sealant na may ano yun, may maliliit na mga goma-goma ay nang tumatapos sa malaking butas eh. O, pag hindi na lapatan ng malaking ano yun, goma yun, yung ano lang, sealant lang, ang tagal mawala yung sigaw. Minsan dumadapa. Eh ako may pambomba ako dito eh. Yung automatic, order ko sa online eh. Yung baterya. Rechargeable, oo. Magkano yung gano'n? Asa 300 plus lang, 320 kasama na yung shipping fee. Okay rin. Nakamura ko eh. Okay din yung gano'n. Oo, okay. Mabilis. Matagal din siguro nung naplatan ako. Ano muna eh. Puro bomba lang ako eh. Hindi dumadapa. Saka na dumapa nung ano, lumaki na yung butas. Kasi hiwa siya eh, lumalaki. Oo, kada ano yun eh. Eh, tinatarakan ko pa. Kaya medyo lumalaki eh. Yung tinara kong tire repair kit, wala, nilalabas lang. Hindi kaya. Hindi kaya. Niluluwa lang eh. Pero natanong ko yung ibang vulcanizer, marunong daw sila mag-vulcanize ng yung ano, tubeless na gulong. Paghihiwa, dun sa tinatahi muna eh, tapos sa ilalim, dun tinatapalan sa ilalim. Goma din, yung goma na pinagtabasan na gulong, hindi yung interior. Kasi yung interior napupunit eh. Bubutas din eh. Goma talaga. Pinupudpud nila yon. Pinaninipisan. Dami nung Oo. Marunong ibang mga vulcanizer. Yung na-tsempuhan ko eh, wala eh. Tinanggihan ako eh. Sabi, bago na raw eh. Eh, wala pa yung gabi na yun eh. Wala pa akong pambili. 1.5 kasi yung presyo ng ano, kasama na yung sealant daw. Talaga mabenta yung Oo, eh, kulang yung pera ko. Ang masama pa doon, binentahan pa ako ng ano, gulong na ano, ganyan oh, pang interior, gamit na pinagpalitan ng customer. Tapos, sabi, pwede raw. Binuhitan na nila yun eh. Pwede raw ano, lagyan to ng sealant. Sabi niya, kahit na pang interior kasi alangalan yung budget mo eh. Pag gano, dating ko ng ano, ilang kilometro lang, dumapa, sumirit yung sealant, wala din. Nirunning flat ko na lang kasi sarado na yung mga vulcanizer eh. Ito yung Ating gabi. Tubeless yung gulong ko na binaklas, tapos binentahan ako ng lumang gulong na pang ano, tube type. 700 kasama yung labor niya. Lugi nga ako eh, yung kinita ko yon, abonado pa ako. Kasi wala na akong nakuha pabalik eh. Mula Taguig pa QC. Bagong bayan Taguig. Alam mo 'yon? Doon, tapos pa QC ang layo, di ba? Eh, ah? Running cut mo? Nirunning yung ano, tubeless, pwedeng i-running flat basta may konting hangin pa. Eh, pagdating ko sa vulcanizing, akala ko madidiskarte yan yung ano ko, eh binaklas niya na eh. Eh, alangalin ako, 1.5 yung presyo ng gulong nila doon. Binentahan niya ako ng ano, pinagpalitan ng customer na pag tube type, di interior. Sabi niya, pwede itong ano, lagyan ng sealant. Eh, ano pala yun, marami palang butas. Tinapalan niya muna ng tire repair kit. Nung una, wala eh, walang singaw eh. Nung di pa na ano eh. Siguro nung di pa nabigatan, walang sigaw. Nung nalubak na ako siguro, yun. Siguro yung nilagay niyang tire repair kit, nilabas. Kaya dumapa. Eh, pang didos na yung ano eh, butas eh. Pang didos na pa ako na. Ay, parang tres na yata kasi dalawang tarak niya eh. Oo, malaki na butas. Pwede yun, yung ganyang ano, yung pang hindi heavy duty, yung ano, kung i-convert ng ano, tubeless yung ano, pang interior na gulong, pwede. Basta yung hindi pang ano lang, service lang. Kasi pag nabigatan yan, sandali mapunit yung ano eh, yung pang di interior na gulong, sandali mapunit. Lumalaki yung butas pagka ano. Kasi ano, parang ano lang yun, may sinulid ba?
Oo, napupunit. Sandali lang magkaroon din ng lamat. Oo. Oo. Pang ano talaga, pang interior talaga to, yung ganito. May alam ka sa ano? Pwede yun. Babalutan ng interior sa loob. Oo, babalutan ng interior. Maganda yan, kumpleto ka sa gamit mo. Ah. Tapos ano, may alam ka sa ano, para anytime. Ako dati na ano, dati pang ganyang interior, yung gulong ko eh. Pang interior eh. Ang daming vulcanizer na ano, pagka alanganing oras na. Sabi ko, dobling ko pa yung shape, yung ano ba, yung bayad ko. Ayaw talaga. Oo. Tinanggihan pa ako. Kaya natuto na ako magpa-tubeless eh. Dahil yung ganung ano, vulcanizer na ano, may pambayad naman ako, dodobling ko pa. Naabutan ko bukas pa. Pinagsaraan ako ng ano, ng shop. Sabi, sarado na kami. Sabi ko, nakikiusap ako eh, boss. May deliver pa po ako. Nakita nyo, mabigat ang deliver ko, puno yung bag ko. Tinulak ko pa po itong ano ko. Dapa na yung gulong ko eh. Hindi na talaga kaya eh. Wala eh. Sarado na kami, boss. Eh nangan namin dito, patakaran dito. Pag sarado na, kahit magdoble ka pa ng bayad mo, hindi na namin gagawin yan. Ilipat mo na ng ibang shop yan. Vulcanizing. Ayun ang mahirap sa mga vulcanizing eh. Pagka nalanganin ka, tatanggihan ka pa eh. But sana kung naaktuhan mo na ano, sarado talaga. Eh bukas pa nung naabutan ko eh. Tinamad na, pag ganyan. Ha? Tinamad na. Oo, tinabad na nga eh. Samantalang pwede naman ano, yung gulong nga eh, pwede nang ano eh, hindi na binabaklas eh. Pwede nang dukutin eh, ilalapit na lang yung ano eh, pansa eh. Biraning plat ko na lang. Napabili pa ako ng interior. Kaysa naman magtulak. Oo, kaysa magtulak pa ako. Tapos, ako pa yung nagsumagot ng ano, pinabuko sa client ko. Malapit na yung drop off ko. 4 kilometer na lang. Pinabook ko na lang, tapos binayaran ko pa yung ano, binook pa sa Grab eh. Linggo daw, ang hirap daw sa Lalamove eh. Pinabook ko sa Grab, binook. Mahal pa sa Grab. Pinasagot sa akin yung binayad sa akin shipping fee, binayad ko na rin sa Grab. Oo. Oo. Ayun yung lugi sa amin eh. Ay, ito, Imos ng Dasoro. Ano, biglang wala. Sayang oh. 4 kilometer kasi.